So yan guys, bali pasakay na tayo dito sa barko na sasakay natin papunta ng Tilik, Lubang, Occidental Mindoro. Ay alam, medyo mainit na. Tanghali na. Ang schedule kasi dapat alas 10, pero parang lalagpas yata ng alas 10 ang alas nito. So ito guys yung sasakay natin ng barko, maliit lang. Yan. Kaya wala sa mga pasahero. Ito yung paligid ng pier, oh. May mga bangkang pangisda. Medyo pila muna tayo rito pag sampa ng barko. Barko pa matatawag ito. Parang maliit lang. Parang ferry. Saan gawin ka po yun? Saan gawin? Yung gamit nyo ang gawin? Saan? Hindi naman kasi. So yan ang ating sasakyan. Ang pangalan pala ay Group 7. Kasama natin. Huwag mo na kukuhanan. Ako muna nung ano, Ben. Ayan eh. Hi! Ito pala yung pinaka pier ng Nasugbo. Ito yung paligid niya. Oh. Yung nakaanong pangisdang bangka dyan. At tayo umangat na ng pier. Ano na tayo? Palarga na tayo. Papunta ng Tilik. So, ang ganda ng dagat guys, kalmadong kalmado. At pati yung sikat ng araw maganda rin. So, yan kasalukuyan na tayo naglalakbay. Ang magiging biyahe daw natin 2.5 hours. So yan guys, mayroon din tayo nadaanan dito na isang malaking barge. Malapit pa ito sa pier ng Nasugbo. At yan, napakaganda ng karagatan. Planchadong ang dagat. Dahil sa liit itong sinasakyan natin, damang-dama mo na yung pera na sinasakyan natin. Kaya kailangan talaga umabit yung maigi para hindi ka matumba kung tayo na. So yan guys, ang karagatan, no? Parang nag-aalimpuyo yung mga alon. Talagang mararamdaman mo ang uga.
At dahil sa siksikan, yung iba nakatayo na. Wala nang maupuan. So yan ang mga kasamahan natin. Yung iba, medyo nakakaramdam na ng lula. Kaya dinaan na lang sa tulog. Parang dinuduyan. At yan guys, mula dito sa nabukas na pintuan ng barko, kitang-kita mo na yung bundok ng Ambil. So, ang ibig sabihin, malapit na tayo sa pier ng Tilik na siya nating unang pupuntuhan. Pero, hindi tayo doon bababa kasi ang baba natin ay sa pier ng Agkawayan. Bali, magbababa lang na ilang pasahero ito sa Tilik. So yan guys, nung malapit na tayo sa pier ng Tilik, medyo naging kalmado na uli ang karagatan. Yan. Medyo na bawas-bawasan na yung hilo ng mga pasahero. At ito yung pinakaloob ng ferry, ayan o. Naka-aircon yan. Kaya lang medyo mababa siya. So yun, sa wakas guys, narating na natin itong pier ng Tilik, Lubang. Pero hindi tayo dito bababa, may bababa lang ilang pasahero rito at tayo diretso na ng pier naman ng Agkawayan. So yan guys, nasapit na natin itong pinaka-pier ng Agkawayan na siya natin bababaan at pamimistahan. So yan, ito yung pier na siya nakli natin. At ito naman yung paligid ng pier ng Agkawayan. So yan, bali hanapin lang natin yung sundo natin at tayo ididiretso na sa bahay na ating tutuluyan dito sa bayan ng Agkawayan. Guys, narating na natin itong ating pupuntahan lugar. Ito yung Agkawayan. Ito yung pinaka-pier ng Agkawayan. So ito sa likod dyan sila kaya natin. At nasa natin yung mga malalaking alon. Pero salamat sa Diyos, nakarating din tayo ng mga lalaki dito sa Agkawayan. At yan tayo mga pasayaro. Hindi tayo ng mga gamit. Yan, napunta na tayo sa ating Agkawayan. Ating tutuluyan dito sa Agkawayan. Okay rin naman pala yung dito, parang pulong sa mga So yan guys, first time natin na pumunta rito sa Agkawayan na dito tayo dumaan sa mismong pier ng Agkawayan. Dahil kasi pagkaraniwan doon tayo dumadaan sa pier ng Tilik, tapos by land na lang tayo pupunta rito sa Agkawayan. So yan, sa wakas guys, nasapit na natin itong bahay na tutulayin natin. At yan, nakahanda na yung pagkain natin para sa pananghalian.